Merong mga lumalabas na, sabihin na nating espekulasyon na baka ito raw si Javi Gomez de Leaño ay i-trade ng Magnolia dito sa Converge Fiber XRs kapalit nitong si Shonny Winston. Si De Leaño ay maganda yung unang laro sa Magnolia pero lately parang hindi na siya masyadong nagagamit at bumaba na rin yung kanyang produksyon. Sa panig naman itong Converge, ganun din ang nangyari dito kay Shonny Winston. 15 points ang average niya dati pero kung napansin niyo dito sa laban ng Converge at ng Magnolia, hindi na masyadong nabigyan ng minuto itong si Shonny. So baka naman mas maganda na magpalit ng pwesto yung dalawa. Si Javi Gomez de Leaño dito na sa Converge kasama yung kanyang kapatid na si Juan at itong si Shonny Winston naman dito sa Magnolia. Si Winston in particular bagay dito sa Magnolia dahil tumatanda na yung backcourt nila. Nakita natin injured na naman si Paul Lee at itong si Mark Baroka at si Jerome Lastimosa hindi naman nila kaya sila lang. Si Jerome nga kagagaling lang din sa isang injury. So sa tingin ko nakabas bagay dyan na makuha nila itong si Shonny Winston para magkaroon sila ng isa pang scorer na pwedeng isama dito sa kanilang lineup. Kung magawa yan itong Converge Fiber XS yung trade na yan, sa tingin ko papayag ang Magnolia dahil hindi naman sila malulugi. Parehong very talented players itong si Shonny Winston at itong si Javi Gomez de Leaño. Nagkataon lang talaga na mukhang hindi sila fit dito sa sistema nung pinaglalaroan nilang mga teams. Kaya mas nakababagay siguro na sila ay matrade na. Ngayon, kung sakasakali nga na matuloy yung trade na yan, sa tingin ko magiging madali yan makakahanap ng approval mula sa PBA since balance naman to obviously. Sa panig ni LA Tenorio, hindi na ako magugulat kung papayag siya dyan dahil matindi na yung pressure sa kanya na mag-deliver para dito sa Magnolia ng isang kampyonato. Sabi nga nila, wag na tayong magbiroan dito. Championship talaga ang iniintay ng Magnolia dahil sa sobrang tagal na ng panahon na sila ay hindi nagkakampyon dito sa PBA. Samantala naman, itong Rain or Shine ni Elasto Painters kaya magkakaroon ng malaking pagbabago dito sa kanilang lineup. Marami na nakapansin na maganda yung lineup nitong Rain or Shine kaya nga sila naging number 2 seed dito sa PBA Philippine Cup. Pero natanggal sila o natalo ng Meralco. Ang matindi pa dyan, merong twice to beat advantage itong Rain or Shine Elasto Painters. Pero hindi sila nakapag-take advantage. Natampakan sila ng Meralco nung unang laban at nung pangalawa, talagang hindi rin sila nakaporma. Sabi nga nila ano ba ang naging problema dito sa Rain or Shine? Marami naman silang mga magagaling na players, pero sabi nga nila parang may kulang pa rin. Sa tingin ko, itong pagkawala ni Kit Dato, isa yun doon sa mga naging hadlang. Pero sabi nga nung iba, hindi naman matangkad na team itong Meralco Bolts. So, hindi kaya coaching ang may problema dyan. Baka kinakailangan na mag-adjust ng style itong si Coach Yeng Giao. Kung sa bagay, naka-4 na sunod na semifinal stints na itong Rain or Shine Elasto Painters. So, hindi naman masama kahit medyo kinapo sila ngayon. Pero syempre, disappointed dyan si Coach Yeng Giao. Ang maganda lang dito, maganda yung future ng Rain or Shine dahil yung mga players nila ay nakita natin sila Adrian Nocum, sila Gion Mamuyak. Maganda ang solid ang pinapakita para dito sa ROS. Kaya sa tingin ko kahit papano, mayroon tinatawag na mga positive na makukuha si Coach Yeng Giao dito sa Philippine Cup. Pero pagdating dito sa Commissioner's Cup, ang kinakailangan nila obviously ay isang matangkad na import. Hindi po pwede yung forward, kinakailangan center talaga. Dahil dyan sila may kulang ngayon. Pansinin niyo si Bobelga nga hindi na ginagamit. At of course si Kit Dato out for the season. Si Villegas medyo nangangapapa dahil kababalik lamang. Kaya sigurado na magkakaroon ng sabihin na nating major scouting na gagawin si Coach Yeng Giao para makahanap ng isang import na babagay talaga dito sa kanilang lineup sa next conference.